Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako, gumagamit ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3. Wow, talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ko bilib. Paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila,
Tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat bait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord. Believable Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? At sa lahat ng mga panggabo natin, magandang hapon. At Sheena, magandang hapon. Magandang hapon. Nako, ito yung mga pangga natin panibagong istorya ng buhay ang ating malalaman ngayong araw ng Lunes. Dating Chowking staff, ngayon ay multi-business owner na. Simula at pangarap. Lumaki sa Tondo, Manila, bata pa lang pangarap ng maging pulis. Believable. Pagsubok at pagbangon. Una niyang trabaho bilang Chowking staff. Nakaranas ng hirap nang may scam ang negosyo ng kanyang ama. Believable. Tagumpay at inspirasyon. Itinatag ang Parak Clothing, Raon sa Tondo, K3 Brackets at Dream Bike. Patunay na kayang bumangon at magtagumpay kahit anong pagsubok. Believable. Moto sa buhay. Ang sabi niya nga, kung gusto mo magdagdagan ang kita mo, kailangan bawasan mo ang pahinga mo. Believable. Mga pangga, makakasama natin ngayon si RJ Nueva, also known as Boss Parak. Magandang hapon sa iyo, Boss P. Magandang hapon, sir and Ma'am DJ Sheena. Grabe yung pakilala sa akin ni Ma'am Sheena, no? Diba? Parang 24 lang yung bewang ko. Balingkinita yung datingan ko dun eh. Diba? Ang sala doon. Kamusta? Okay naman, kamusta okay naman. Holy Week mo, kamusta? Ayun, iraos naman ng maayos yung Holy Week. Awa ng Diyos, hindi tayo umalis. Gawa ng nagkakagulo na sila lahat sa sa probinsya eh. Punong-puno. Halos lahat, Zambales, halos lahat ng North, South. Puno talaga eh. So, siguro pinatapos na muna namin kasi may schedule din kami next week. Doon na lang namin. Diyan tayo babawi. Saka Actually, nagpapabasa kasi kami every Holy Week, Wednesday, Thursday. Wow. Ano yun, parang hindi pa ako pinapanganak, tradisyon na ng family namin eh. Na may pabasa Usapan talaga. natin yun, no? Kung Pabasa. nagpapabasa pa rin hanggang ngayon. Oo, Meron pa rin. meron pa Meron, rin. marami kasi yung pa rin. pabasa ngayon, di ba parang parang iba na yung, iba yung tono. Oo. Sa inyo ba yung tradition Actually, talaga? Tono Ang pa rin? ito yung sa pagkakaalam ko na wala talaga siyang tono, walang desired. Kung ano yung nakamulatang ko, iniiba-iba namin. Kumbaga, wala talagang tamang tono talaga dapat. Yun ang pagkakaalam ko na nasaksihan ko nung nagkaisip ko. Hindi ko lang alam nung mga panahon nung tatay ko, nung mga lola ko. Oo. Kasi as sabi nung nung lolo ko nung in-endorse sa mga airpods ko 'yan na nasa 38 to 40 years na ginagawa tagal ng na. family namin. Oo. Naipasa pa rin Oh, talaga. na hanggang ngayon bit kumaga nasa kami naman yung generation naman namin ngayon. Nung nagtutuloy ngayon na taon-taon siguro mga 4 years na simula nung nagka-parak yun nga. Doon At ko least, no, kinuha na. naipapasa. Yun talaga na ngayon sa mga anak naman namin, yung tradition na yun ipapasa naman namin. Ayun. Galing. Live na tayo sa ating official Facebook page, mga pangga. Ito, mga Ay, kasama live ba? natin. Oo, Yes. live tayo. Parang nag-uusap lang tayo dito. Hindi ako sanay nung nakita ko RJ Nieva kasi Oo, alam ko Boss na yung Parak Boss eh. Parak eh. Siguro yun na lang ang ilagay natin. No, Boss Pwede, Parak. pwede. oo. Para kasi Pero na-curious ako, anong palayo mo nung bata? ano Anong tawag sa'yo? RJ lang. RJ Oo, lang. yun lang. Oo. R saka J ganun. Pero hindi ko yun ginamit kaya lang yung kasi madaling i-spell. Tama. Oo nga naman. Ngayon malalaman na natin kung bakit siya tinawag na parak. Kasi di ba Oo. pag parak kasi pulis. Police kanto Diba? term yan ng police sa Oo, Pilipinas. RJ mga parak. Oo. Parak. Yung mga parak ganun sa pelikula. Bakit parak ang naging ano mo? Ano kasi yun, sir, yun nga, bata pa ako, pangarap ko na yun na makapasok sa serbisyo sa PNP.
Kumbaga, lalo yung trait namin sa Tondo na pagka parak o pulis doon sa amin, ano yan, iba dating yan. Kinakatakutan. Oo, yan, kumbaga tama. respetado. Yes. Kumbaga, yung tikas, yung angas sa Tondo na hindi ka basta-basta Magagalaw. gagalawin. Parang ganun ba? Yun yung trait namin noon noon. Ewan ko lang ngayon, mga kabataan ngayon. Kumbaga sa akin, since pangarap ko siya, so nag-enroll ako sa Philippine College of Criminology way back 2012 sa PCCR dyan sa Quiapo. Ano yun? Kaya ako naman siya napili kasi yung PCCR o Philippine College of Criminology, siya yung pioneer school na nag-offer ng criminology sa Pilipinas, 1953. Wow. So, kumbaga, in fairness sa history. yun yung sabi ko, gusto ko dito sa school na to kasi ito ang pioneer na nag-offer ng criminology sa Pilipinas. Pero ngayon, medyo madami na. Kaya lang, iba yung nag-offer ng unang-una, yung original. Iba yun. So, doon ako nag-enroll, awa ng Diyos, working student. Kahit papaano, nairaraos yung pambayad sa tuition, panggas sa araw-araw. At the same time, may anak ka na sinusustentuhan. So, na-avail ko rin pala yung SSS na educational loan. Yan. Habang nag-aaral, may anak ka na nun. Kasi medyo maaga ako Lumande. pwede ba sabihin nyo? Pwede naman. Ayun, medyo maaga ako namulat sa responsibilidad, madam. Yun po. So, mag-18 years old pa lang ako, may anak na ako. Kaya pala kasi eto ayon sa researcher namin ay marami kang pinagdaan ng trabaho. Ikaw ay naging habal rider, naging pahinante, nagbubuhat Kargador, pa. sa pier ng asukal. So, 3 role ang ginagampanan mo. Estudyante, trabahador, at Yung kargador, ma'am, mga siguro mga 19 years old ako, kargador sa pier. Yung habal-habal naman, siguro mga bago ko mag-board exam. Ma'am kasi sa bawat, simula 17 years old ako na pumasok ako ng Chowking, hindi talaga ako na-retain ng isang racket. Kumbaga naghanap ka pa na. Kung ang normal naman na trabaho natin sa Pilipinas 8 hours Totoo. Kaya lang meron tayong 24 hours. Yes. So sa 8 hours meron pa akong 16 hours. Tapos ang tulog ko 4 hours. So meron pa akong 12 hours. Anong gagawin ko dun sa 12 hours? Sana ganyan walang ang mindset ng mga tao, mga Pinoy. Kasi siya, sir, kumbaga ako naman hindi ko sinasabi na gawin mo. Na mabuting bata ako, masipag. Na kung tatanungin nga, talagang ko, sir, pwede ko sabihin. Jimbo na lang, Jimbo Sheena. DJ Jimbo, Ma'am Sheena, na black sheep ako sa amin. Na kung magkakaroon ng pagkakataon na pumili ng anak yung magulang ko, hindi ako pipiliin, sure ako. Bakit? Ano bang kasi, sir, iba malikot yung utak ko. Mabarkada? Mabarkada ako. May mga gulo-gulo, sumasabi. Yan, yung mga ganyan, yung papatawag. Uso pa ba yung riot? Yung mga ganyan? Inabot ng namin yun, ma'am DJ Sheena, inabot namin. Okay lang ba, Sheena? Sheena na lang. Sorry, Sheena Sheena. lang. Inabot kasi namin yan, Sheena, na yung tipong sa Tondo medyo magulo pa. Inabot namin yun. Pero hindi yung talagang, kumbaga alam mo yun, yung kulit ng mga bata. So ngayon, pagka kumulit ka sa school, papatawag magulang mo, pupunta na naman yung magulang mo. Pinatawag na naman ako, ganyan. So, marami akong, hindi kaya kong sabihin na hindi ako mabuting ehemplong anak. Hindi ako mabuting ehemplong anak. Pasaway ka. Makulit ako, ma'am. Yun nga, yung sabi ko na kung magkakaroon ng pagkakataon na pumili ng anak, sure ako hindi nila ako pipiliin. Kasi nga, makulit ako, ma'am. Kumbaga, hindi ako basta-basta napapasunod. Na alam ko naman na yung sinasabi ng magulang ay para sa ikabubuti ng anak. Kaya lang ako, makulit kasi ako dun sa, paano kung mali siya? Alam mo yun, yung gusto kong subukan, parang ganun. Na yung naranasan ko at mindset na ginagawa ko dati, ma'am, na tingin ko, ang pinagkaiba lang, yung sa ngayon kasi ginamit ko na siya sa tama. Kumbaga, yung witty ng pag-iisip mo, yung creativity mo, yung pagiging resourceful mo, na dati na ginagamit mo sa masamang bagay na bilang makulit na bata, ngayon, ginamit ko siya sa tama. Merong nagtumulong sa'yo, o nagsabi sa'yo, eto, magbago ka na, o ikaw mismo, paano mo na-realize? Eto, naalala ko. Pero alam ko kasi, isipin mo, DJ Jimbo 9 years old ako. 9 years old ako. Bata. Alam ko na basahin yung tao kung ini-ister o hindi pa uso yung salitang prank. Alam ko kung ini-ister o tinatakot mo lang ako. 9 years old ako.
Gusto kong, kumbaga, dahil sa kulit ko, pag di ka nagbago, dadaling ka na namin ng Boys Town. Ganyan. Na pinapakita ko, 9 years old isipin mo 9 years old, pinapakita ko na natatakot ako, hindi ko na sige, magtituno na ako, hindi na ako makikipag-away, ganyan. Pero alam ko, hindi nila gagawin. Alam ko yun. Kumbaga, sa 9 years old, nababasa ko yun na, hindi gagawin ni Mama. Panakot lang to. Tinatakot niya lang ako. So ngayon, para matapos to, kailangan pakita ko natatakot ako. Parang ganon. Bata pa lang. 9 years old. Grade 4. Grade 4. Hindi ko makakalimutan yun kasi meron scenario, grade 4, grade 5, na nakakatawa man, nakakahiya man aminin, kaya lang, totoo Oo. Kinain ko po yung baon ng kaklase ko. Okay. Ngayon, nagalit yung teacher. Siyempre, pinagsabihan ako, ganito. Sabi ko, ma'am, yung setup po kasi namin, yung ginawa ko kasi, sinumbong niya lang. Pero sa akin, kinakain niya rin yung baon ko. Yung sa akin lang na taon na, pag sa akin ginawa, hindi ko sinusumbong. Siya, sinumbong niya. Wala. Nandun yung setup, pinagalitan ako. Yun. Isa lang yun sa mga nagawa ko ba na yung mga kapatid ko, dati pinagtitripan ko. Yung tipong, alam mo yung mas mga batang kapatid sa'yo, paiiyakin mo. Yung nagbabaral, yung pamangkin gusto pinapaiyak, ginagawa ko yung gano'n. Kinukurot-kurot yung pisngi. Yung mga gano'n na nagagalit yung mga magulang. So, yan yung isa sa mga bagay na talagang sumakit ang ulo ng mga magulang ko sa akin. Kaya lang yun nga, sabi ko nga syempre lahat naman ng tao, kumbaga siguro dahil sa pagiging bata ba, na naiisip mo yung mga ganong bagay, na darating ka rin sa punto ng buhay mo na marirealize mo na walang mangyari sa buhay mo. Pag puro ganyan ka. Kung ano yung hindi pwede, yun yung gagawin mo. Kumbaga, since nakakaisip ako ng mga bagay nung mga bata ako na sure ako hindi ako normal kasi hindi maiisip ng normal na bata yung mga pinag-ano ko. Ang normal, kung ano sinabi ng magulang mo, sundin mo. Yes, kung tingin mo mapapahama ka, huwag mo tuloy. Parang gano'n. Na ngayon, malaki yung edge na talaga na yung siguro yung pagiging gano'n, yung creative mo, resourceful mo na kung ano, ginamit mo lang sa tama. Na itama mo na, kunyari, katulad niyan, pag merong senaryo na ganito, imbis na gawin mo to, tas magagalit yung mga yan, bakit hindi ka makipag-deal na matutuwa naman sila? Tapos magbigay ka ng solusyon o suggestion na hindi maiisip ng iba. Or kung maisip man ng iba, baka matatakot silang subukan. Since makulit nga ako, gusto ko malaman, pakita mo. Kasi ganito yung mangyayari. Ay, hindi Baka sa inyo. Kaya lang sa akin, hindi Marami na kasi akong senaryong ganun, ma'am. Kahit nung nag-open kami nung August 2020, unang branch ng Para Clothing sa NEPA, sa Balot. Siguro panlima kami dun. Pang-apat, pang-limang pumesto. Last money yun ng Para Clothing, DJ Jimbo, na tinaya ako doon all out, full swing. Sinugal mo na. Meron akong, let's say, kasi ano yan, sir nagsimula ako April, pagtapos ng pandemic, nag-hard lockdown pala, March 16, 2020. First lockdown. Tapos 1 month, first lockdown hanggang April 15, 2020. Sabi isang buwan na lockdown. Okay, sige, hindi, anuhin ko muna. Hintayin ko na lang. Mahirap naman gumalaw, walang biyahe, walang tao sa labas. Kaya lang kasi yun nga, since graduate ako ng Philippine College of Criminology sa PCCR, may mga tropa o kaklase rin ako na nakapasok. Okay. Mga pulis na. Okay. So ngayon, since may group chat kami, yung tipong kahit papano, humingi ako ng info ba, kumusta tong lockdown? Hanggang isang buwan lang ba talaga to? Ganyan. May nagbato ng info na, tol, hindi daw yan 1 month lang. Sinabi na parang aabot yan ng 2 to 3 years, kaya lang hindi pwede sabihin na 1 month. 2 years o 3 years kasi magpapanik yung tao. Tama. So ngayon, 1 month, di ba? Ganun nangyari. 1 month, extend ng 15 days. Pero hindi pwedeng 2 to 3 years. Ngayon, sabi ko, seryoso tol? Ibig sabihin, itong pandemic, aabutin ng 2 to 3 years? Oo, tol. Doon ako nag-come up na, hindi ako pwedeng mag-antay. Kasi, yung income mo huminto, pero yung expense mo hindi. Tuloy-tuloy yun. Bayaran mo sa upa, bayaran mo sa pagkain mo. Kuryente, tubig. Diba? So, ano gagawin mo ngayon, Parak? Isip ka. Isip ako ngayon, sabi ko, okay.
meron akong almost 200,000. Kasi nagsimula ako, sir, 10,000 eh. Yung July 2019 hanggang March 2020, yung 10,000 ko na puhunan nung nagbenta ako ng t-shirt ng NMAX shirt pa nun, nasa 30 pieces. Yung 10,000 hanggang mag-lockdown, so July, August, September, October, November, January, February, March, 7 buwan, naging almost 200K. Wow. Na-flip ko pa siya ng gano'n kasi pagka benta, lahat ng nabenta, bili mo ng produkto, benta ulit, lahat ng nabenta, Roll bili talaga. roll talaga. Wala akong kinukuha kahit piso. Kasi ang katwiran ko, sabi ko, bakit ako magbabawas ng kita doon sa extra income ko, kung napagkakasya ko naman dati yung kinikita ko. So hindi ako dapat magtaas ng lifestyle. Wala akong dapat idagdag. Na okay, so since kahit papano, kasya naman yung income ko doon sa nauna, so itong pinuhunan ko sa t-shirt, wala akong gagalawin kahit piso, i-roll ko lang siya. Kung magkano na benta, bili ko ng t-shirt. Kung magkano na benta, bili ko ng t-shirt. So sa 7 months, umabot siya ng 200K. Yun nga, inabot nga lang yung lockdown. So, meron akong 200K. Walang pagawaan. Sarado. Lockdown eh. Yung mga, subcon lang kasi ako, wala akong sarili eh. Yung mga pinagpapagawang ko nun, kumbaga, sarado rin. Kasi lockdown eh. So sabi ko, kaya lang, paano to? Tinanong ko, kailan kayo magbubukas? Hintayin daw ma-lift. Hindi ko naman pwedeng i-leak yung information na nakuha ko. Saka pangalawa, baka hindi rin sila maniwala sa akin na hindi tatagal ng ganito yun. Baka sinasabi mo lang yan kasi gusto mo gawin na namin yung project mo eh. Parang ganun ba? Mahirap din kasi, no? Kung magkakakapain mo rin talaga, saan ka kukuha nga naman ng resources? So ngayon, nagkamap ako na doon nga na, okay, meron akong 200K almost. Meron akong pending project na customize. Yung customize, ma'am, Sheena, yung kunyari, dito sa Energy FM, meron kayong 80 staff. Magpapagawa kayo ng sarili yung design, nakalagay yung pangalan. Parang uniform. Parang uniform, mga ganyan. Okay. So, meron akong 2 project na pending kasi inaantay ko lang siyang magbukas. Inaantay ko lang magbukas yung mag-lift yung lockdown, mag-open ulit yung factory. Ngayon, kinonta ko yung 2 kausap ko doon. 2 project yun. Bawat project may isa akong kausap. Sabi ko, tol, pagka bukas na yung may printing na, tuloy yung project mo. Tol, ikaw nga lang inaantay ko eh. Yung isa naman tinanong, ikaw tol, tuloy yung mo. Tol, tuloy yung akin, inaantay lang kita. So meron na akong sure na 2. Kasi ang naisip ko na nun, Jimbo, bibili na ako ng second hand na printer. Yun. Para may sarili na. Kasi wala na. Paano ako makakagawa? Kung sarado yung pagawaan. Tama. So sabi ko, hindi pwede. Wala kumbaga, yun yung resources na meron ka. Kailangan mo i-maximize yun. Last resort mo na, kumbaga, magkaroon ng sariling production. Kung kailangan, talaga. ang ginawa namin nun, nagkamap ako, bili ako ng second hand na printer, bili ako ng second hand na heat press. Yung konting alahas ko nun, sinanla ko kasi akala ko, sobra na yung hawak ko. Kasi bumili lang ako ng ilang tela. Ang mahirap pala, hindi ko na-consider na pandemic pala. Yung pa-order sa akin, cash on delivery. So, nung cash on delivery nung pandemic, yung 1 to 2 days, inaabot ng 2 weeks to 3 weeks. So, bago ko makuha yung pera, kailangan ma-deliver muna yun. Ang tagal. So, naipon yung pera. Wala akong PC na pang-roll. Ang ginawa ko, sinala ko lahat nung meron kung anong pwedeng isanla. Na sinala ko alahas. Huling-huli yung motor, kaya lang, naganap ako ng di pwedeng mawala yung motor sa akin eh. Walang commute eh. Yun yung pan-deliver ko, pang ganun-ganun. Naganap ako ng masasanlaan ng ORCR. Nung mga time na yun, wala akong mahanap. Doon nag-come up na yung misis ko, si Ann, bow na rin sa utang kasi ako, Jimbo eh. DJ Jimbo, ako talaga eh. Risk taker ako eh. Yung misis ko, ayaw magnegosyo nung una. Ngayon, ako yung, sige, ayaw magnegosyo, may resources ka, utangin ko na lang, babayaran ko sa'yo. Okay. Ganun. So, yung misis ko naman, support yun. Pautang ng pautang sa akin yun. Sige, basta bayaran mo yun ha, ganyan. Hanggang sa yung huling-huli na yung 100K, ayaw na talaga sana ng misis ko. Kasi malaki na eh. Na ako eh, DJ Jimbo eh, kumbaga nararamdaman nila, siguro, possible, syempre, bilang mahal mo sa buhay, sugatan ka na eh. Hindi ka na kumikita. Nasaan na yung mga wala na, baw na tayo sa utang. Puro palabas ang kasi wala nang bumabalik. So, ang gusto nila, parang syempre, bilang mahal mo sa buhay, paanayin mo ba? Parang, stop ka na, baka may iba pa. Try mo naman iba, isip ka na lang ulit. Kailangan sa akin, ang katwiran ko, dito pumasok yung
yung minsan talaga makapapahama kapag meron kang plan B. Minsan. Kasi, nung time na yun, wala akong plan B. Kaya kung wala kang plan B, kailangan magtagumpay ng plan A. Wala kang magagawa. Kumbaga sabi ko, okay, mali. Tama, anong gagawin ko dito? Palit ako, hinto ako. Magtatrabaho ko. Saan ako mag-a-apply? Wala naman. Sarado lahat. Nagkakatanggalan ng mga trabaho. Nagsasarado yung mga... Saan ako? Mag-aangkas ako? Hindi sasapat eh. So sabi ko, wala akong ibang choice. Ituloy ko. Laban, di. Last. Sabi ko sa misis ko. Sabi ko, last one. Sabi ko, utang mo ako ng 100K. Ano yan eh? March ako nagsimula, di ba? April, May, June. Siguro mga June, 2 months. Utang mo ako 100K. Baka pwede 3 months to pay. First month, tubo lang bibigay ko. Second month, tubo lang ulit. Third month, tubo at kapital. Kumbaga parang alam ko, di ko kung 10% ata yung interest nun. So, nagbigay ako ng 10K, tas 110K. Kasi sabi ko, baka pwede sa dulo na kunin yung capital investment para mapaikot ko yung pera. Kumbaga, ma-maximize ko ba? Ma-maximize ko. So, May ako umutang. May, June, July. Pagpalo ng August 2020, nabayaran ko yung mga utang, nakuha ko yung, natubos ko yung mga alahas, nabayaran ko lahat ng utang, nakapagbukas kami ng tindahan na worth 1M. Nice! Yun yung unang tindahan ni Para Clothing sa Balot, Tondo. Okay. Yung Tondo branch. So, pagbukas mo sa Tondo, sa NEPA, syempre, magbubukas ka ng tindahan? Hindi ka ba nag-iisip? Lahat nga nagsasari. Di ba totoo naman? Nagtatanggal ng tao. Bakit ka magbubukas? So, lahat talaga kontra. Kaya lang, kinakabahan sila eh. Nabayaran na natin yung utang. Baka mabaon na naman tayo sa utang. Na mas malaki pa. Kasi tinodo ko eh. Kasi ang konsepto na ginawa ko, DJ Jimbo, sabi ko, magbubukas ako sa store na mukhang butik sa mall. Kaya yung pinaganda ko talaga. Mas magastos at malaki. Mas malaki, mas magastos, mas malamig. Yung setup, yung stocks. Catchy talaga pag nakita mo. Pagka nakita nila, ay, grabe naman dito. Parang hindi Tondo to Kasi typical na motor, kumbaga yung shop sa Tondo. Kumbaga hindi nila ini-investan yung Although, syempre hindi naman main priority yun. Kaya lang, meron kasi akong discarding ginawa. May dahilan. Kung ba't gusto kong pagandahin yung tindahan. Kasi yung time na yun, paputok na yung mga vlogger. Ngayon, yung mga vlogger, since bumabalik na yung vlogging, nakakapaglabas na sila, makakapag-vlog na sila, na kung maganda yung tindahan ko, since parang alam ko, hindi ako nagkakamali si Parak ang una na nagbukas ng physical store alone. Hindi yung iba kasi, kung ano yung paggawaan nila, maglagay lang ako ng maliit na pwesto rito, may showroom na ako. Si Parak hindi, showroom as lang siya, itself lang talaga. So si Parak ang alam ko na nauna gumawa na, kasi after nung ginawa ko yun, may mga sumunod. Pero okay lang, ganun talaga. Kasama ng competition yun. Nagkagaya naman talaga. Nothing personal, ganun talaga. Pero maganda, ikaw nauna. So ngayon, sabi ko, pag ginandahan ko to, maraming mga vlogger ang pupunta para i-content. Nakikita natin sa which screen. is yan yung unang-una namin na which is yun yung nangyari. Kasi nag-invest talaga ako na dapat umanda yan at malamig dyan. That pag pumunta yung customer dyan, kahit abutin ng 20 minutes, 30 minutes yan, komportable sila. Hindi sila mairita. Which is yun naman yung nangyari, na ROI naman yung ininvest dun sa tindahan, na awa ng Diyos, unti-unti, hanggang nakikilala na sila. Ayan, pumasok na sila Papa Jack, si Papa Jackson, na nung time na yun, nahiya talagang hindi ko makakalimutan yun. Si Papang, pinuntahan namin ni Jolo saka ni Red Sweet dun sa bahay nila. Bagong gising pa si Papang nun eh. Doon ko pa natikman yung binibenta niya na parang chili sauce na pwedeng garlic. Na pwedeng gawing palaman. Meron siya nun eh. UBSI. Hindi, UBS sauce. UBS sauce. Company natin yun. Hindi kasi, paras kasi. Siyempre. So, doon ko unang nakakausap si Papang. Nahiyang-hiya talaga ako. May kisuyo ka ba? Doon ako tumatap ng mga kilalang personalidad na sabi ko, sir, kasi po, ganda-ganda tito ni Jolo.
Si Jolo tropa eh. Kumbaga si Jolo parang talent scout ko yun eh. Sino natin pwede bigyan ng parak? Kasi wala pa naman tayong pang-monetary na. Nagsisimula ka eh. Boss, ganda. Sige, dala natin. Punta kami. Nakamotor, punta kami. Init Wala, punta kami. Wala ganun talaga. Hanggang unti-unti. Ayun na, napasok sila Red Sweet. Yung mga kilalang influencer din na mga nakakasama na natin ngayon. Na ngayon, malaki na. Marami na. Kumbaga, dumami na talaga yung influencer ni Parak at awa ng Diyos sa tulong din ng mga nakasamang tao natin, mga batch 1 na kasama sa warehouse, yung mga nakasama namin na 2 kami nagsimula, 3, 4, 5, 6, 7. Tas yung mga nadagdag na mga magagaling din na nakatulong na napa-improve yung sistema, nakapagbigay ng idea na gusto ko silang pasalamatan kasi sila yung mga nasa likod na hindi nakikita. Totoo. Pero ang totoo, wala naman talaga. Kumbaga ako lang naman talaga nakita dito. Pero kung tutuusin, magaling kasi talaga yung mga kasama ko. Kumbaga kung tingin ko kung hindi sila yung nakasama ko, wala. Hindi kakayanin ng Boss Parak lang, wala ka. Iba yung merong ang tamang team na lahat ng idea na binubuo nyo ay para sa company at kung sakali na mas maganda yung idea niya, walang selosan. Kung ano ang magandang idea para sa company at makakabuti sa lahat, yun yung gagawin natin. Correct. Walang personalan. May tanong ko, Boss P, kasi paano to? Ang target mo, ang main purpose ba ng Parak Clothing ay mga riders talaga? Yes. Or kasi di ba, pag ganyan mga clothing shop, di ba gusto nila mga t-shirt lang, gano'n. Ito talaga, simula pa lang from the beginning, gusto mo talaga ito para sa mga riders mo bubuin kong jersey. Actually, ang natap kasi na market ni Parak na unang-una is motorcycle rider. So nasa 90% to 95% ng produkto ni Parak talaga para sa mga nagmomotor. So ngayon, katulad yun, may lalabas ako na hoodie, mga t-shirt, mga cotton na para naman dun yun sa fan base na nagre-request na, boss, baka pwede maglabas ka ng t-shirt. Kasi nung una, puro long sleeve lang kasi. Ngayon, katwiran nila, boss, paano kami? Mga hindi nagmomotor. Kunyari, mga pang daily nila, pang gym nila, pang-forma namin. Kasi sabi ko, di labas tayo ng t-shirt. So, sumasabay din kayo. Kumbaga, may innovation din. Shinay, ang ginagawa niya kasi talaga, hindi bilang may-ari, hindi talaga uubra na kung ano ang maisip mo, yun lang gagawin mo. Kailangan mo aralin yung market. Correct. Kung adobo yung gusto mo, sinigang ang gusto ng market, ba't mo pipilit yung adobo? Hindi naman ikaw yung bibili. Since nagde-demand kayo ng t-shirt, di labas tayo ng t-shirt. Para i-feed mo yung mga consumer mo, para maramdaman nila na, okay, may t-shirt na, pwede na ako magsuot. Kasi na-encounter namin dati yung bibili ng long sleeve, tapos ang gagawin, ipapakat ng t-shirt. Kumbaga, naman kami na, syempre, mahal yung long sleeve na kung tutuusin, hindi talaga mura yung produkto ni Parak. Tsaka maganda naman yung quality naman kasi. Ang ano ko talaga dyan, ma'am, lagi ko sinasabi yan, hindi po talaga mura si Parak. Ang long sleeve po namin, 1.4. Ang t-shirt po namin, 1K. Marami pong long sleeve na mas mura talaga. Kaya lang po, ang ano kasi namin talaga, nag-i-invest kami sa quality. Yes, nag-i-invest kami na hindi kami pwede maglabas ng hahabulin namin yung price. Kumbaga, tinanggap na namin na since mag-i-invest ka sa quality, hindi si Parak talaga, hindi siya para sa lahat. Kumbaga, kung yung mga tao na ang priority is quality ng design, ng tela, yung image na na-build, ng brand, yun yung mga target market namin. Ang galing, no? Kasi Parak, ikaw, 'di ba, pagdating sa negosyo talagang lumaban ka, hindi ka sumuko. Kanina, ayon sa researcher namin, 'di ba, parang yung balikan natin yung father mo nalugi sa negosyo noon. Ano ba yung negosyo ng father mo noon? Actually, siya? Sabi ko nga, Sir Jimbo, may kaya naman kaming pinanganak. Ang problema, actually hindi nalugi yung negosyo ng father ko. Anong negosyo siya? Siya, nagko-contractor yung father ko eh. Kumbaga, naabutan ko yung panahon na tuwing Sabado, may 200 to 300 na pinapasahod na construction worker yung airpods ko nun. Kaya lang, hindi sila nalugi dahil sabla yung negosyo. Yung partner niya, tinakbo yung fund. Ayun lang. Kumbaga, na-scam siya. Hindi ka ba... ikaw ba, tanong ka na to ngayon din na partner Sheena, wala ka bang partner sa business mo? Marami. Pero hindi ka ba natakot? Kasi nga, baka mamaya, actually, magaya ka doon sa father mo. Actually, Jimbo, nung nagsimula ako ng magnegosyo,
tinatak ko sa utak ko. Hindi ako magpa-partner. Hindi pwedeng mangyari sa akin yung nangyari Sa father mo. doon sa father ko. Ngayon, nung tumatakbo yung negosyo, nag-ano na ako, hindi ko napapansin na merong mga tao na kailangan mo talagang makasama at pagkatiwalaan. Kailangan mo lang taas yung guard mo. Kumbaga, ganito lang, mahirap, sabi nga nila, no man is an island. Mahirap gawin ang bahay. Kung ikaw ang foreman, ikaw ang pintor, ikaw tagahalo. So, pwede mo yung matapos. Kaya lang gaano katagal. Sabi nga nila, kung gusto mong, yung kasabihan na gusto mong maglakad ng malayo, kalimutan na natin yun. Oo, nawala. Sige. Nawala, maganda yun maganda yun. Kaya lang, basta ang sa akin lang is, parang kung gusto, ito, na, kung gusto mo maglakad ng mabilis, maglakad ka mag-isa. Kung gusto mo maglakad ng malayo, maglakad kayo na magkakasama. So ngayon, since kailangan mo at para mapabilis yung process mo na kailangan mo ng tamang tao sa team, kailangan mo lang himayin at kilalanin yung ugali nila. Ang number 1 ko dyan, Jimbo, pagka kunyari papasukin kita sa circle ko, kasi alam ko kasi dalawa lang naman ang meron ako. Magtitiwala ako or hindi ako magtitiwala. Dalawa lang. Wala akong hindi ako masyado magtitiwala. Dadagdag lang sa isipin ko yan Yes. I-all out ko o hindi ko tutuloy. Ngayon, pag naramdaman ko na, okay, ito mapagkakatulan, all out ako. Ano ba siyan mo? Ang sa akin lang, Sir Jimbo, dapat may mabuti kang puso. Wala akong pakialam kung di ka magaling. Ang sa akin, kamusta ka bilang tao? Paano ka kumausap tumrato ng mga mabababa sa'yo? Marami kasi tayong ma-experience pag nakapwesto ka na, lahat ng papuri, magandang pakikisama, papakita niyan sa'yo. Lahat. Kasi, kinukuha niya yung pag-oo mo, yung pag-yes mo para makasama Ngayon, paano siya ngayon sa mga tao niya? Paano siya ngayon sa mga kaibigan niya na medyo sabihin natin nakakaangat-angat sila sa buhay? Paano niya kausapin yung mga walang-wala? Paano ka ngayon doon? Kasi yung ugali na ipapakita niya sa mga ganun is yun yung totoong ugali niya. Yes. Hindi yung pinapakita niya sa'yo. Kasi mabait yan, ay sa'yo yan. Kasi gusto niyang mapasama sa'yo. So, walang papakitang pangit yan. Correct. So, sa akin, ang pinaka-priority namin talaga is yung attitude, yung ugali. Ano ka ba, kamusta? Kasi yung skill matuturo namin, sure kami. Totoo. Galing naman kami sa walang alam na nagkaroon ng idea ng konti. So, mas mahalaga na yung attitude kasi mahirap baguhin yun. Mahirap baguhin yun kahit gaano ka kagaling. Mahirap pekein yun, lalo mahirap. lalabas yun Hindi. Maamoy at maamoy yan. Lalo kami, kalsada kami lumaki. Alam namin, madali ka na alam namin yung, taga-tondo, alam namin intention mo kung ano bang plano, ba't nandito ka, anong purpose. Ngayon, wala namang problema kung gusto mong may something to gain. Wala namang problema. Basta win-win situation tayo. At ano ba ang talagang motibo? Tama. Kasi, kailangan mo taas yung guard mo sa ganyan. Kasi pag di mo tinaas yung guard mo, napasok ka nila, sira yung empire na ginagawa mo. Ilulubugan nila. Kumbaga mahirap din talaga i-please i-please mo yung lahat. Kailangan marunong ka rin dumiskarte ng ano mo Actually, malaking tulong din kasi parang yung magaling siyang bumasa ng tao. Malaking factor talaga yan. Yes. Diba, alam mo ko madalas kasi sa mga ganyan nagnenegosyo, diba? Syempre, try mong i-please lahat ng ano. Ay, so hindi, ikaw wala hindi. kang desisyon. Galing, no? Ano yan? Psychology ng tao yan. Na the more na pinipilit mo, the more nalalayuan ka niyan. Ganon talaga. Kasi, unang-una, kunyari, in terms ng pagbebenta ng produkto, bakit ko sa'yo i-hard sell to? Kung alam kong maganda produkto ko. Ngayon, pag naramdaman mo, Sheena, na pinipilit ko sa yung produkto, lalo ang lalayo. Pag naramdaman mo na pinipilit ko sa ito ang produkto, na sige naman, bilhin mo na to kasi ganto-ganto. Lahat ng magandang bagay sasabihin nito. Natural, sales ka sisirain yung ano mo. Marunong akong bumasa. Hindi mo sisirain yung produkto mo, binibenta mo yan kaya lang, bakit hindi mo gawin na, the way mo siya kausapin is, paramdam mo na pag hindi mo to binili, ikaw ang mawawalan. Sayang to. Kasi ngayon, meron kaming ganto-ganto, ganyan-ganyan, na dapat maramdaman nung tao na yon na, ay, hindi ko kinuha yun, sayang naman. Dapat ganon. Kaysa sa, kunin mo na to kasi meron tong ganto, meron ganyan. Di na-ubra yan ngayon. Lalo yung mga tao, syempre social media, ang mga tao, nagkakaroon na sila ng idea. Nag-iisip ano yung advantage, disadvantage. Yes. Bakit? Kasi kung totoo mahal si Parak, 1/4 na long sleeve. Ako nga hindi ko bibilin yun Yun lalo nung nag-iipon ako,
nung nagsisimula ako, Oo. hindi ako bibili ng 1/4 na long sleeve. Pero bakit binibili? Tama. Kasi ano ba yung pakiramdam pag suot mo to? Correct. Ano ba yung iniba sa mga local brand din na katulad nito pagdating sa design, sa telang ginagamit? Saka ano yung feeling na maibibigay sa'yo? Kasi lalo ngayon, Jimbo, daming nagkalat na peking parak. Kaya lang, walang problema. Oh. May nakikita, Ito malupit. may nakita ko, gusto ko pipicture ako minsan. Actually, marami, sobra. Sobrang dami. Ito malupit. Hindi ako nagagalit. Bakit? Bakit? Ang ganda ng tanong mo, Jimbo. Bakit yung iba, pinipeke yung produkto nila, bakit sila nagagalit? Ako hindi ako nagalit. Bakit? Kasi unang-una, hindi talaga kaya na si Parak i-ma-afford ng lahat. Ganon talaga. Ngayon, merong mga nangangarap na gustong ma-avail yung Parak. Kumbaga, ito ay opinion ko sa aking brand. Wala akong sa iba kung sila, wala namang problema doon. Basta ang sa akin, tinitingnan ko yung positive side. Kaya ginagawa ko lang maging optimistic sa bagay na to na unang-una, hindi mo yan mapipigilan. Ngayon, pag hindi mo yan napigilan at pinoblema mo yan, mai-stress ka. Tama. Pag na-stress ka, madadagdagan yung mga problema na pwede mo dapat masolusyonan, madadagdagan lang. Imbis na ma-occupy na, ayun ang solusyonan mo, iniisip mo, paano mo susugpuin? Hindi mo yan pipigilan. Ngayon, paano mo yan i-convert ngayon na maging positive para sa'yo? Una, kumakalat yung brand mo, nababasa yung Free Parak. advertisement. At least, nakakabasa. Para, kaya nga, masakit na si Tenga si Parak eh. Pangalawa, okay lang naman pekein, basta mukhang peke. Yun lang yung hindi nila mahabol. Kasi, alam na, let's say, dalawa tayo, Jimbo. Nasa traffic light tayo. Nakapeke akong Parak, ikaw legit ang Parak. Dalawa tayo. Pag nakita mo yung akin, halata talaga eh. At saka kung ako, may hiya ka sa akin. No? Ngayon, ang tanong, sino yung may ego sa atin dalawa? Mas maangas, syempre. Maangas ka man! Legit Parak mo eh. Pero, hindi naman dahilan yun para angasan mo yung nakapeke Parak. Kasi, hindi naman lahat afford. Correct. Ngayon, kung hindi mo pa kaya, doon ka muna sa peke. Pero iba yung pakiramdam pag legit. Iba yun. Ang galing din ng marketing strategy ni Parak eh, no? Oh, hindi. Ito naman. Ano ka na ba? Imagine mo. Nga, no? Alam mo, naisip ko rin yun. Gayahin nyo lahat ng, alam mo, meron akong brand. Gayahin nyo ng peke, okay lang. Kasi kumakalat, hindi na ako hirap sa promotion. Yes. Diba? Yes, basta hirapan mo lang yung paggawa ng produkto mo. Kasi, ang sabi ko nga, ang katwiran ko dyan, pag meron kang 20 million, 30 million, 40 million, magagawa mo yung production na kung ano man yung kay Parak. Magagawa mo yan. Machines, lahat. Magagawa mo yan. Ngayon, ang tanong, yung mga tao na nagdadrive dyan, paano mo yun kukunin? Ang labanan doon, kumbaga sabi nga nila, wala sa kabayo yan, nasa hinete yan. Ayun. So, yun yung niyan, yun yung labanan dyan, dyan magkakatalo yan. Eto naman, pag-usapan naman natin, di ba bukod sa Parak Clothing, ikaw ay may bagong yung bracket? Yung nilabas namin, may partner din ako doon. Anong name ng bracket? K3 bracket. K3 bracket. Best bracket yan sa Pilipinas. Ito yung bracket partner na inaano ng top box daw. Top box, oo. Kasi ang naman yan, may partner din ako. Sa bawat negosyo may partner eh. Kumbaga, sa Raon sa Tondo, si Boss Oyot. Yung nakaraan, si Migs. Si Miguel. Sa K3, si Crits. Sa Dream Bike, si Red Sweet. Isa pa yan, buy and sell naman ng paano mo napagsasabay? Kasi di ba ang hirap, doon pa nga lang sa Parak Clothing, nahihirapan. I mean, bisibisigan ka na eh. Hindi, ang kasi niyan, sir, mahirapan ka niyan pag ikaw lahat nag-ooperate. Ang gagawin mo dyan, may Parak. Okay. Sumunod si Raon sa Tondo. Sino ba utak ng Raon sa Tondo? Si Boss Oyot. Utak niya ang tumatakbo sa Raon sa Tondo. Hindi, ang magaling sa Raon sa Tondo si Boss Oyot. Kasi siya yun eh. Siya yung 2017 pa may appliances na eh. Na meron siyang magandang deal na binibigay sa mga hindi kaya bumili sa mall. Ngayon, mura talaga yung binibenta ni Raon sa Tondo na ino-offer ni Boss Oyot. Kaya lang ang problema, paano niya mapapahatid sa social media? Doon ako pumasok. Kumbaga, in terms ng promotion, connection sa influencers. Kinailangan niya yung strength mo. So ngayon, magaling siya magaling si Migs. Actually, kaya ko sabihin, mas magaling sa akin si Migs eh. In terms ng operation, iba utak ni Migs. Kaya, ang maganda lang din sa grupo, walang selusan. Kung maramdaman mo, mas magaling siya, credit natin. Partner mo naman yan eh. Yun din na nabanggit ni Boss Oyot na, suportahan talaga sila. Bit-bit.
Bitbitan kayo ng balls. Yan! Yan. Tama. Totoo. So, Totoo bitbitan yan. kayo ng balls. Walang Kumbaga, iwanan. alam mo yung kasi yung Oo. maganda dun sa sa yung grupo namin, yung Alpha Team, kung tawagin namin yung Team Alpha. Sina, ang bawat isa dun, merong kalakasan at kahinaan. Ang maganda lang dun is, yung bawat kahinaan ng isa, may pumupuno ng kalakasan ng isa. Tama. Tapos yung bawat isa sa inyo na bumubuo is isipin mo kung ang bawat isa sa inyo ginagawa nyo is kung paano mapapadali ang trabaho ng isa. Halimbawa, 3 tayo. Paano ko kaya mapapadali yung trabaho ni nang hindi ako tumitingin o magrereklamo, magbibilang ng trabaho. Tapos ikaw ganun din, na lahat tayo ganun ginagawa. Yung team na yun, napakahirap gibain nun. Hindi mo yun magigiba, man. Solido. Promise, pupulikahating ka dun. So yun yung yun yung culture na binuo namin dun sa sa Team Alpha, na yan yung hawak namin, Raon sa Tondo, Para Clothing, Dream Bike PH, K3, and sana may mga pabukas pa, pero wag muna natin mga jigs. baka maibilay Tanong na natin ngayon, partner. Gano'n na ba kayo na kalaki si para kayo? I mean, nagbago sa buhay mo ngayon? kasi dati 2XL ako ngayon. Gusto niyo ba makita yung mga nanonood sa Facebook Live? Meron akong kinuha. Oy, dati na. Ano nyo, yung kabataan ni Boss Parak, makikita nyo Yan, dito. baka yung mag-a-apply ako sa PNP, yan ba yun? Meron dito yung may sinend ako dyan makikita din Yung bagets yung ba? bagets, days pa na ito. Ewan ko lang, tingnan nga natin. Baka di ako yan Andyan, makikita Kasi ka dyan. medyo hawig ko rin si Jamie Santos daw Napakagwapo po ni Boss Parak, mga pangga. Nako. Iniisip ko nga din ano na yung sinabi nung misis mo? Nung finally, eto na, no? Ayan, bagets diba? na bagets pa. Masarap Yung mga pangga, punta kayo sa Facebook Live pa ng Energy FM. 2016, 17. 2016? Yan si yung misis ko. Wow. Yan yung nagpautang sa akin ng 100K. Yun, awa ng Diyos, masaya naman siya ngayon. Masaya siya. Sana nanonood ba si Ann? Kasi di ba kung yan. nakwento mo kanina na kinakabahan si Mrs. at umutang ka sa kanya. Nung finally, eto na, may Parak na, Dream Bike, K3. Okay naman. Tingin ko naman masaya naman yung miss. Kaya lang ang kasi, yung misis ko kasi rin, Sir Jimboy. Sabi ko nga, di ba, dati siya takot magnegosyo. Oo. Ngayon tinuruan ko. Hindi. Ngayon, may sarili siyang hustle. Di ka ba? Nagbebenta siya ng mga 5-star ng mga Okada, 5-star hotel rooms. Ayan, okay. Kaya sa mga naghahanap. Alam na. Leisure Bags Delight. Ano yan? Bags Delight, no? Ayan. Pero ito, dahil ang dami na nangyari sa buhay mo ngayon, ano ba yung mga na-invest mo na ngayon? Like for example, ito, ilang branches na ba ang Para Clothing ngayon? Para Clothing. Ilan na ba yung Di ba sa dami na, partner, tatlo. Ngayon 3. Okay. Pero magiging kasi saan yung mga lugar Tondo ko kasi sinara ko muna for renovation siya sa mas expansion. Okay. So, Para Clothing Tondo, Para Clothing Santa Ana branch, Para Clothing Tambo Paranaque branch, saka Dasma branch. Yan. So, 4 yung existing. Grabe, no? Napupuntahan mo yan lahat? Ay, hindi. Yun yung may mga team. na siya, may team Kaya na may siya. team. Yun yung purpose ng team, na i-delegate mo yung trabaho. Yung Dream Bike naman, sa isang pwesto lang talaga kayo or marami ring mga... Hindi. Wala. Si Dream Bike nagsisimula pa lang. Pero kilala na Oo, kasi syempre red sweet potato ba naman nagbibitbit. Tsaka Boss Parak yan kumbaga, hindi naman. Hindi kasi mga presyong motor kasi nila. Mababa. Yung second hand, naghanap ko ng second hand na big bike. Yung kaya mo makakuha ng second hand na big bike na presyong NMAX lang. Ganon. Iba no? Ganon sa Dream Bike. Maganda si Red kasi okay na siya sa manipis na margin basta tuloy-tuloy. Wow. Yun. Basta kabisado mo talaga yung gusto ng tao Hindi, saka iba yung Aral knowledge. Aral na eh. Kumbaga ito nga tingnan mo, Jimbo round sa Tondo si Oyot. Iba utak ni Oyot sa appliances. Dream Bike si Red. Iba utak ni Red sa motor. Iba rin, Yung knowledge niya, 2016, 17 pa lang. Bain sila ng motor yan si Red Sweet Potato. Kaya kumbaga yung specs ng motor, kabisado niya na yan. Hindi mo na siya mabubuhol dyan. So yun yung mga isang sikreto rin na pag magpa-partner, dapat yung magiging partner mo, yung may something to offer. Alam niya yung operation. Ganun. Mahirap kasi yung papasukin mo isang bagay na wala ka namang alam. Nakita mo lang nag-trend. Sige. Oo. Ano yun? Kumbaga case to case basis naman. Pwede mong subukan. Pero dapat handa ka matalo. Saka yung kaya mo matalo, dapat
kaya ng puso mo. Yan. Oh, hindi pwede yung Paano mo na pala kasi yung si Army? Paano mo na yan? Yung ito, pag-usapan natin yan. Oo, kasi actually Kasi di ba sa influensya partner si Army kasi kumbaga naging siya may nakausap na may kumonta kay Raon sa Tondo na maglabas ng ng brand na iki-carry, which is si Army yon, yung Amplifying Realism, Mastering Innovation yung ginagawa. So ngayon naglabas si Army ng double glass, which is yung Alpha X series, saka yung Army na MGC series. So dalawa yon, yung isa is Smart TV, yung isa is Smart Bluetooth pero hard panel, yung isa naman is Smart Bluetooth pero double glass. Yung pinupukpok ni Boss Oyot ng remote. Nakita ko yan. Si Boss Oyot nagpa-viral niyan. Pinupukpok yun Yung pinupukpok na TV, siya nagpa-viral niyan, ginawa niya, binabato niya pa nga ng kung ano-ano yan eh. So yun, kung naghahanap sila ng mga merong affordable na ino-offer si Raon sa Tondo niyan. Meron tayong Bulacan branch, Cavite branch, saka Tondo branch. Yung presyo nun, yung specs nun sa mall, tingin ko na nga nasa 16 to 18K. Tapos kay Raon sa Tondo, nasa 6.8 to 7.2, ganun lang. Ang Army, anong meaning nito? Anong siya? Amplifying Realism, Mastering Innovation. Eto, bago pa lang to ngayon. Yes, bago siya sa market. Siguro nasa 2 months. 2 months pa lang. Pero ang ubos na yung napaubos na yung dalawang container. Pero yung presyo niya talagang affordable to, pang masa. Oo, kasi ang market ni Raon sa Tondo is market C, kumbaga yung masa. So ngayon, kailangan namin maglabas ng produkto na kaya ng tao, affordable pero quality. Tsaka ang maganda rin nito yung sa probinsya eh. So may plan din kayo marami na kaming dealer ng Army. Meron tayo sa Bicol, yung kay Paul, ano pangalan ng ni Paul? Yung kay Paul, yung tindahan niya, yung dealer natin sa Bicol, sa Cavite, meron sa Isabela, meron sa Pampanga. So may mga dealer tayo na may appliance center din doon na binabagsakan natin ng Army. Army. Explain mo yung TV, ano ba yung mga specs niya na yun nga, una, kung titingnan mo kung ano yung diferensya sa iba, kung titingnan mo sa specs, kasi wala talaga siyang diferensya. Pero sa itsura, wala, as in normal. Sa maganda yung box design niya, yung design maganda, number 1, yan ang forte ni Parak eh. Gumawa ng design, maganda siya. Ngayon, kung titingnan mo ano pinagkaiba niya sa iba, kung titingnan mo specs, wala siyang pinagkaiba. Isa lang pinagkaiba niya. Ano lang? Yung specs ni Army, sa yung specs na sinasabi ko walang pinagkaiba, yung sa iba 15K. Yung kay Army 6.8 to 7.2 lang. Mura. Okay. Yun yung pinagkaiba. Yung Smart TV yan, Smart TV to. Double glass yan, double glass to. HDMI ready yan, HDMI ready to. May Bluetooth to, may Bluetooth to. Kumaga, pareho lang. Wala kayong pinagkaiba sa specs. Ang pinagkaiba niya yung price. Yun yung kinuha naman ni Army. Yan dinevelop din ni Boss Oyot. So 2 months pa lang dito. 2 months, magti 3 months. Sakto yan kasi alam mo ilang kembot na malapit na naman Pasko. Bare months na naman. Alam naman natin, pag bare months, ang tao nakadesign yan gumastos eh. Totoo, tsaka ang mga Pinoy, mahilig kumanta kahit di maganda boses. Totoo na. Ako, aminado, isa na ako doon. Pero, I mean, yung setup alam mo ba? Yung TV, di ba? Yung TV, okay na, maganda dapat. Tapos yung audio, di ba? Diba? Ang mga Pinoy mahilig kumanta. Yes, totoo yan. Depende lang sa barangay nyo kung pwede kayo patawag ng barangay. Basta yun lang, wag ka lalampas ng 10 para wala kang makabala. 30 hours na yun eh. So, ano yung pinakamalaking inches ng Sa ngayon, si Army 45 inches lang yung pinakamalaki. Pero nagpapadevelop na kami ng 55 sa 65. Wow! Yun ang masaya, 65. Iba naman market nun. Kumbaga, yung mga, alam mo yun, may sinabi sa buhay kasi diba? 65 inches, hindi pwede na maliit lang yung kwarto mo dun. Hindi pwede pang studio type, no? Ano talaga yun, pang may kaya-kaya na sa buhay. So, pero sa panahon ngayon, no, na syempre stable na yan, kapag may problema, mas madali, sa tingin mo parang mas mabilis na bang isolve ngayon kumpara noon? Depende sa aspeto eh. Anong aspeto ba yan, Sheena? Kung kunwari, yung sa budget, Oo. sa negosyo, meron pa rin bang pakiramdam na teka lang, baka medyo
Delikado na tong Ano depende. Kasi usually, sabi nga nila, pag may papasukin ka na bago, sabi nga ni Omar B, pangarap maliit pag di ka kinabahan. So, pagka sa something na maiisip mo is makita mo na kinabahan ka, naramdaman mo, ibig sabihin, malaki yan. Na kung sakaling tumama yan, malaki yan. Kinabahan ka eh. Kasi totoo naman kunyari, ikaw, kaya mo yung 4 feet ng swimming pool. Pag tumalon ka sa 3 feet, kakabahan ka ba? Hindi. Kaya mo yung 4 feet tatalon ka ng 20 feet, tapos hindi ka marunong lumangoy. Nako. Patay ka. Di ba? Kakabahan ka. So, ganun lang din siya. So, ngayon, ang mga bagay talaga, pagka hindi mo alam sa una, kakabahan ka. Kasi hindi mo alam So, ang kailangan mo lang gawin, may naisip kang tingin mo, idea, na pwedeng tumupad ng pangarap mo or pwedeng may mabago sa buhay mo. Kasi yun naman yung karamihan na syempre, sino ba naman ang ayaw makatikim ng kahit papano mabigay yung pangangailangan ng pamilya, makapagpasaya sa nanay, sa tatay natin, sa mga kapatid natin. Kailangan mo talagang sumubok. Ngayon, pag susubok ka na ngayon, ano yung risk na pwede mong gawin? Ano yung kaya mong isacrifice? Kasi, pag hindi mo yan sinubukan, dun nga sabi ko dun matatapos yung kwento ng buhay mo. Kasi, ang maganda lang dun, sinubukan mo, tapos isipin mo kung ano yung worst na pwedeng mangyari. Subukan ko to. Ano yung worst na pwedeng mangyari? Ganto. Okay, isipin mo kung ano yung pinaka-worst na pwedeng mangyari. Tanungin mo ngayon sarili mo, kaya mo ba? Hindi. Kaya. Ngayon, yung pinaka-worst na pwedeng mangyari sa gagawin mo, alam mo sa sarili mo na kaya mo. Bakit ka pa kakabahan? Ibig sabihin, yung pinaka-worst na pwedeng mangyari, kung kaya mo, syempre hindi mo hahayaan na pumunta dun sa worst. Gagawin mo lahat para hindi umabot dun. O kung kaya mo na yun, wala nang dahilan para hindi ka sumubok. Sumubok ka ngayon. Pag subok mo, let's say kalahati, hindi nag-flop, pero maganda. Kunyari, nag-flop, maganda, may natutunan ka. Tama. May natutunan ka ngayon. Sa subok na mo ulit na gagawin, adjust ka ngayon. Subok ka ulit. Hindi na naman nag-flop, assess mo, adjust. Subok ka ulit, nag-flop, assess mo, adjust. Ganun lang gagawin. Hanggang sa makuha mo yung tamang formula. Kasi, Jimbo, ako naniniwala, hindi mo kailangan ng maraming tama. Kahit 100, 1,000, 1,000,000, mali gawin mo. Isang tama lang kailangan mo. Pag tumama ka ng isang beses, all set yan. Tapos yan. Ang sarap pakinggan ng ganun, no? Tapos yan. Kasi sa akin, kung ako, bago lumabas si Parak, ang sa akin, ang pinaka nakikita ko na naging break ko si Parak. Ngayon, bago dumating si Parak, ang dami kong sablay. Paramihan tayo ng sablay. The more na maraming sablay, tayo na mas ma-experienceado yan. Tama. Mas magaling yan kasi mas maraming karanasan yan Correct. Diba? So, paglabas ni Parak, kung yun yung naging edge niya, tumama ako doon. Ano nangyari? Lumabas si Round sa Tondo. Sunod-sunod. Lumabas si Dream Bike. Lumabas si K3. Napag-usapan natin si Round sa Tondo. Nandito ngayon, si Boss Oyot. Suot mo itong headset. Ayan, nasa Kausap ko linya. kanina yan. Boss Oyot! Andyan si Boss Oyot. Boss Oyot! Pre! Andyan ba? Tingnan natin, ha? Ayan, nasa linya daw. Hello, Boss Oyot? Baka hindi makita ni Papang, madilim. Makita baka madilim. Naririnig kaya ako ni Boss Oyot? Yun, Boss? Hello, Boss Oyot? Narinig ba tayo ni Boss Oyot? Hindi, baka nandyan lang yan. Medyo madilim lang talaga Hindi siya medyo madilim. Si Boss Oyot? Ayun, nandyan na siya sa picture, Ayun! Ayan! Hello po, good afternoon. Pre, ba't may amoy yung boses mo? Anong almusal mo? May amoy yung boses mo nga, pre. Ayan na, dito na si Boss Oyot. Yan. Good afternoon po. Magandang hapon. DJ Jimbo, Si good afternoon po. Miguel, Sheena. Oh. Ito na. Ano bang, dahil napakaganda ng kwento ni Boss Parak dito sa amin at sa mga opo. nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live, ano ba ang mensahe mo dito kay Boss Parak? Dahil nga, unat sa puli, ang dami nyo pinagdaanan Oo. Opo, marami. Namuhunan Bukod sa lang ng isang gin yan. Bukod sa kalokohan, ha? Ay, wala yung bawal sa natin, religion natin. Siyempre. Yan. Sige. Siguro boss, masasabi ko dyan, totoo lang. Kung walang Boss Oyot, walang Boss Parak talaga. Ay, kung walang Boss Parak, walang Para baliktad yung Hindi, boss. Napaisip ako. Kung
nasan man ako ngayon, sa bawat desisyon ko sa buhay, si paring RJ lang talaga nag-guide sa akin. Siya yung pinaka nag-guide. Hello, boss. Baka umiiyak Sige lang, daw. at Boss Oyot. May isa. Papapayakin mo si Boss Parak ngayon. Wala, Sige. di. Boss Parak, iiyak. Ano yan? Hindi, boss, malaking utang na loob ko kay paring RJ kasi unang-una, totoo lang, mahina ang loob ko dati sa business. Sobrang hina ng loob ko dyan. Kaya simula nung napasama ako sa circle nila, na pangarap ko naman talaga yon na binigay ni Lord. Iba yung mga natutunan ko. Iba yung mga natutunan ko kay paring RJ. Halos lahat kaming Team Alpha, siya yung pinaka hiningian namin ng advice. Bago kami magdesisyon sa buhay namin, siya lang talaga yung lagi namin hiningian ng advice. At never kami sumablay sa mga desisyon na yon dahil sa kanya. Kaya yun yung pinakasasalamat ko sa kanya na sana, yan, bigyan pa kami ng matagal na pagsasama para mas marami kaming matulungan ng mga staff namin. Mga staff natin. Yan. Tama. Para sa kanila yan. Mas marami kaming mabigyang branch para mas marami kaming mapasaya na pamilya. And good deal sa amin. Para natin, I love you. Kung Okay, love you, ano pre. ako ngayon, utang ko sa'yo yan. I love you, pre. Kahit lagi nyo akong ini-stress na sarili. Hindi lagi kasi namin natin. Kasi sasamahan, yung kantsawan ba? Eto kasi madali ba i-stress sa ganun? Pero ilaan pataas yan. Lan, yeah. Alam mo yan, yung kantsawan natin sa atin lang yun. Pero bitbitan tayo ng balls. Sabi ka. I love you, pre. Love you, pre. Sige. Dep naman. Sige po. Ang sarap na may ganyang kaibigan eh, Oo. no? Mensahe naman ni Boss Parak sa'yo. Nako, eto na, magabang ka, Boss Oyot. Oo. Hindi, sa akin naman, ako, hindi ako komportable sa mga pinagsasabi ni Miguel eh. Yung mga ganyan, ayoko talaga yung tipong ganyan ba na pinupuri ka. Wala, hindi ako, ano dyan. Ang sa akin, lagi ko sinasabi sa kanila, kumbaga ako, sa kanila, kunyari, katulad niya ni Boss Oyot, na parang Miguel, nagkasama kami is, ang dahilan talaga kung ba't nagagawa niya tong mga to is dahil din naman talaga sa kanya. Kumbaga marami lang siguro na natsyempo na alam niya naman kung ano yung gagawin eh. Kailangan niya lang ng validation. Kailangan niya lang ng second opinion. Na kailangan lang ba magtutulak na alam ko na alam niya kung ano yung dapat niya gawin. Kaya lang lumalakas lang siguro yung loob niya na siguro maisip niya, okay, yung naisip ko pala tama. So sa amin, yun nga. Lahat yung bumubuo sa amin, lahat kasi sila may galing talaga. Talagang dumarating lang sa point na pag nararamdaman namin na kailangan namin yung isa't isa na sa aspeto na to, hindi ako marunong dyan, kailangan sino ang marunong dito o si ano may tiwala kami sa assessment nila. Kumbaga ganun lang ba kami na bitbitan lang ba kami ng ng balls nga. Yes. So yun naman yung pinaka-importante. Ang sa akin lang ma'am, lagi ko sinasabi kahit kanino, mga nakakausap ko, wala akong masyadong talent, pero ang aking pinagmamalaki ay kaya ko mag-maximize ng talent ng ibang tao. Hello po. Na kung ano man yung meron siya. May narinig ka ba sa ere? Oo. Parang may special. Sino yan? Hello? Hello po? Hello? Ayan. Hello? Hello? Ayan, narinig na tayo. Hello po, magandang hapon po. Opo. Nandito Hi, po good afternoon po. ang misis. Ayan ang misis! Si Boss Parak. Nako, eto na Boss Parak. Ayan na. Sabi ko, naghanap kayo ng tatawagan. Ayoko nga siyang tawagan si Boss Oyot. Bakit parang kinabahan ako? Ayan. Nako, eto na, narinig niyo yung message ni Boss Oyot kanina kay Boss Parak. Ano pang message mo kay Boss Parak ngayon sa mga narating niya ngayon, di ba? Napaka-successful ng buhay na to ni Boss Parak eh. Actually, hindi ko rin po ina-expect kung ano man lahat ng meron siya ngayon. Pero, kasi kilala ko siya kung paano siya trumabaho, kung paano siya sa pamilya, sa kaibigan, and sa lahat ng mga tao sa paligid niya. Alam ko na lahat gusto niyang iangat, kasama niya kung nasan siya. So, gusto ko lang sabihin na sobrang proud ako sa lahat ng meron siya ngayon. Personal growth, sa business, and yung sa solid na circle na meron siya. Pero, teka, naiyak yata ako. Hindi po kasi ako mahilig mag-message dyan. Alam niya naman parehas kasi kaming chill lang. Gusto ko lang sabihin sa kanya na
alam ng mga tao sa paligid mo lang is strong ka, laging kaya mo lahat. Kung darating yung time, though alam ko dumadating yung time na nahihirapan ka, hindi ko alam, baka nalulungkot ka, hindi mo lang pinapakita sa akin kasi kilala kita eh. Nahihirapan ka, naguguluhan ka, and nabibigatan ka na sa mga nararanasan mo ngayon. Gusto ko lang malaman mo na nandito ako, pati yung mga anak mo. Pwede mo kaming kapitan anytime. And meron man or wala ka, lagi kaming nandito para sa'yo, Dad. Huy, naiiyak ako. Sila si Eugene. Kaya nga hindi siya yung pinatawag ko eh. Dad, proud ako sa'yo and salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa amin ng mga bata. Wow. And sana, lagi kong pinagpipray sa lahat ng pagod mo, lahat ng nai-experience mo ngayon, sana lagi kang masaya. Yun lang naman ako. Lagi ka lang sanang masaya sa lahat ng ginagawa mo. Kasi susuportahan naman kita as long as alam kong masaya ka. And alam ko naman, and alam mo rin, na hindi ako papayag na may matapakan ka or magawa kang mali sa iba. Kasi pag dumating time na yun, alam mo naman na ako yung unang makakalaban mo. Sa lahat-lahat ngayon, alam ko na nasa magandang landas ka, maganda yung ginagawa mo. Kaya susuportahan kita palagi sa lahat ng desisyon mo. Ayun lang, naiiyak na ako. Si Boss P, syempre, anong message mo kay Ann, ang iyong buting asawa? Kaya nga hindi siya yung pinatawag ko. Si Sorry Boss na. ko YouTube Sorry na. binigay ko. Para walang ganito eh. Hindi First sa time akin, to, sa first amin time. kasi kumbaga golden rule namin yun eh. Kumbaga, pagka may something ka na gagawin at sakit o ano ng iba yan, hindi, negative. Kumbaga, binabantayan namin yung isa't isa. So sa akin, syempre, unang-una, nagpapasalamat ako kay Ann. Kasi, ano yan eh, hindi naman talaga. Kumbaga, number one, yung sinabi ni Ann na hindi kami nagaganto. Hindi talaga kami nagaganto. Kumbaga, chill lang. Masaya lang. Good vibes lang tayo. Pero alam namin na if ever kailanganin namin yung isa't isa, nararamdaman ko may problema siya, andyan ako. Siya, ganun din. Kumbaga, bilang mag-partner, if ever maramdaman namin na may something kami na pwedeng itulong, lalo ako, talagang kung pwede walang maramdaman na masakit ba, akin na lang yan. Kasi kaya ko endure yung pain yan eh. Na alam ko kasi na mas mataas yung stress tolerance ko sa kanya. So kung pwede yung ganun ang gagawin namin. Pero syempre, yun nga, kung hindi dahil kay Ann, yung support ba na ginawa sa journey ni Boss Parak, sa una, sa simula, sa mga upcoming pa. Kung hindi ka kung hindi ka susuporta ng partner mo, wala. Kumaga, yan ang bilang lalaki DJ Jimbo. Meron akong yan ang pinakamahalagang advice. Ang pinaka-importanteng gagawin mo bilang lalaki sa buhay ay pagpili ng partner. Tama. Diyan nakadepende magiging buhay mo. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kalupit, kahit gaano ka katulis, pag maling partner ang nakuha mo, wala ka. Hindi ka lalampas. Pipigilan yan. Totoxikin ka yan. Kumbaga, ayaw niya ng mga growth na meron ka. Kasi nasa maling partner ka eh. So ngayon, sa mga lalaki, since tayo nakaatas na mag-provide sa family at tayo nakaatas na magbigay ng buhay sa kanila, so gawing mong pumili ng partner talaga. Huwag mong mamadaliin yan. Kasi pag nagkamali ka dyan nakadepende buhay mo. Sa akin yun lang. Salamat. Thank you, Nang. Love you. Thank you, Ann. Ayan, grabe. Salamat po. Salamat. Salamat po. At ayan, dahil dyan, partner, eto na. Napakatamis naman alam mo, talaga nun. Kulang yung oras natin para talaga, ang dami pa natin gusto malaman kay Boss Parak. Babalik yan dito sa atin. Correct. Oh, sabihan nyo lang ako, sir. Aabangan natin yan, partner. At saka yung 65 inches. Ayan, sana bago mag-burn months. O, tingin ko meron na. Tingin ko. Meron na yan. Ako, at dahil sa iyong kwento ng inspirasyon na believable story mo,
Eto, tanggapin mo ang isang parangal, ang paghanga at pagkilala kay RJ Nieva para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong ika-21 ng Abril taong 2025, ganap na alas 4 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Yan, thank you po. Boss Parak. Para Thank sa iyo, you. Boss Parak. Salamat. Grabe, At, sobrang ipunin natin to kasi Yes. mas maganda to after 10 years, 20 years na. Yan. Tama. Ano gagawin niya? Oh, diba? Kaya para kayong ano dyan eh. Maraming Ayan, salamat. thank you, Boss Parak. Boss Parak, baka may pasalamatan ka Yes. ng yung mga staff mo nandyan. Oo. Sila ano. So, syempre, yon unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord na binigay niya yung kung ano man yung mga binibigay niya ngayon sa continuous blessing na binibigay niya na alam naman din niya na lahat ng blessing na yun ay hindi natin susuluhin. Share natin yan kung saan kasi yun naman yung dahilan eh. Bakit ka ba tuloy-tuloy binibigyan ng biyaya? Kasi alam mo hindi mo susuluhin. Yes. So, syempre, sa para-clothing, yan, sa lahat ng staff na bumubuo, bawat isa dyan, yan yung dahilan kung bakit nakarating kung nasan man si para-clothing ngayon. So, Raon sa Dondo, si K3, si Dream Bike, yan. So, sobrang salamat sa lahat ng supporters, consumers ni para-clothing, sa mga solid parakista natin dyan na bumibili ng kada release natin ng design ng long sleeve, hindi sila pumapayag na wala sila nun. Sobrang thank you sa inyo. Sa inyo rin, kala DJ sa Energy FM, sobrang thank you sa bilang napili rin na maging kasama nyo ngayon dito. Nakakabilib talaga ang story mo. Correct. Salamat you, din at napagbigyan tayo. Salamat. Kasi busy to eh. Kaya nga eh. Salamat, diba? Boss. Hindi, maganda naman kasi yung layunin, sir. Kumbaga, ang ano naman natin is to inspire eh. Yes. Malay natin, may pinagdadaan. Yung katulad ng napagdaanan ko, meron dyan na nakikinig. Na, ay, pwede pala. May pag-asa pa pala. Correct. Tingnan natin. Salamat, Boss Parak. At, at salamat sa time ulit. Thank you. Naku, at salamat din sa mga pangga natin at Chuck, no? Marami silang napulot ngayong araw. Correct. Dahil dito sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. At kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Maraming salamat kay Boss Parak at sa mga phone parts natin. Yan, gusto ko yun. Ilahan rin tayo pataas. Oo. Hawakan ng ball. Hindi hawakan ng balls, partner. Hindi. Ano ba? Hawakan ng balls. Teka, iba yung naisip ko. Oo nga, saluhan ng balls. Kaya saluhan. Sabi ko sa'yo eh. Anyways, kaya yung mga panggapo natin na nakakabilibang storya, i-message niyo po sa amin sa aming official Facebook page, Energy FM 1067. Yes, at magbabalik tayo maya-maya lang, kaya kalma ka lang dyan, kaming bahala sa inyo, pangga. Kasama niyo pa rin po nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo Lises DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabing radyo, sabihin mo! Jim Shi. Jim Shi.